Ang araling ito ay nakaangkla sa MELC o tinatawag na Most Essential Learning Competencies sa Filipino 9 na may layuning nasusuri ang tono ng pagbigkas ng napakinggang tangka at haiku. Konnichiwa mga kahenyo! Muli na naman tayong nagkasama para sa isang panibagong usapan at talakayan na tsak na magpapaunlad ng inyong kaalaman. Isa sa mga kinahihiligan ng mga Pilipino ang musika at pag-awit. Sa katunayan, kasama ang Pilipinas sa top 10 countries with the best singers and bands ayon sa website na The Top 10s. Hindi naman laking gulat ito para sa atin dahil naging parte na ito ng pang-araw-araw na buhay ng bawat Pilipino. Sa kahit anong gawain natin, sa pagluluto, pag-aaral, paglilinis, at syempre sa kahit ano pang selebrasyon ay mailalapat natin ang ating kahiligan sa musika na siyang nagbibigay pa ng mas masidhing damdamin o nakaiimpluwensya sa mga saloobin at pananaw natin sa buhay. Kaya naman, bago natin simulan ang ating talakayan, mayroon akong inihandang kasiyahan. Tayo munang umawit na mga kantang ngayon ay viral sa social media at ipakita ang natatanging galing sa pag-awit. Ito ay pinamagatang, "Ito na mo, awitin ko." Para sa ating panuto, itaas ang inyong kanang kamay kung nais mong ipakita ang iyong galing sa pag-awit. Awitin ang awitin sa tama o angkop nitong tono upang malaman ng mga mensahe o damdamin ang nais nitong ipahayag. Handa ka na bang patunayan ang galing ng mga Pilipino sa pag-awit? Kung gayon, halika na at umawit!
Napakahusay mo talaga, Makahenyo. Ngayon ay may sapat ka na ngang kaalaman sa bansang tampok natin ngayon. Ngunit, upang higit na makasabay ka sa ating aralin, naghanda pa ako ng isang gawain. At ang gawain ito ay pinamagatan kong, ano ba ang usap-usapan? Para sa ating panuto, panoorin at suriin ang cartoon sa animasyon. Ilarawan ang tono ng kanilang pagbigkas batay sa kanilang usapan o dialogo. Maaari ko bang mahiram ang iyong kwaderno? Oo naman. Basta, ipangako mong iingatan mo ha. Alam mo ba na ang ating bansa ay mayaman sa mga likas na yaman? Tama ka. Maraming mapagkukuhanan ng mga iba't ibang likas na yaman ang Pilipinas. Mapamineral man ito o tubig, pwede rin sa lupa. Uy pare! Congrats nga pala! Nanalo ka sa singing contest. Galing mo talaga! Oo nga pare. Salamat din sa suporta ha. Mga katanungan. Para sa unang bilang, ano ang mapapansin sa unang usapan? Sa ikalawa? Sa ikatlo? Kalawang katanungan, ano ang kanilang pagkakaiba-iba? Ikatlong katanungan, ano ang naidudulot ng maayos at wastong tono sa pagbigkas ng mga salita sa usapan? Mapanuri nga ang isang Makahenyo. Kaya naman, binabati kita sa isang matagumpay na pagsusuri ng mga dialogo. Ngayon ay dadako na tayo sa talakayan. Buksan ang isipan, oras sa pakikinig ay iyong ilaan. Ang tanka at haiku. Sa bansang Hapon, ang lahat ng mga tulang isinulat ng mga kilalang tao mula pa noong ika-8 siglo hanggang sa kasalukuyan ay tinitipon at patuloy na pinahahalagahan. Ito ay siyang nagtatanda ng kahalagahan ng kultura at panitikan at pagiging malikhain ng mga Hapon. Isang koleksyon ng mga sinaunang tula ay tinatawag na Monyoshu na ang ibig sabihin sa wikang Ingles ay a collection of 10,000 leaves. Ito ay naglalaman ng 4,500 na tula at 70 bahagdan ng mga tulang ito ay tanka. Ang tanka ay may 5 taludtod na 31 ang kabuuang bilang ng mga pantig. May hating 5, 7, 5, 7, 7. Ang ibang tangka naman ay may hating 7, 7, 7, 5, 5. Pero pwede ring magkapalit-palit basta 31 pa rin ang kabuang bilang ng pantig. Karaniwang katangian ng tanka ay magsaad ng damdamin tulad ng pagbabago, pag-iisa o pag-ibig. Halimbawa, buhay ay umuusad, panahon nagdaraan, damdamin galit, puso'y sumayaw, munting ibig nawala. Lapis sa papel, sumisidhi, damdamin. Salitang sulat, pangako'y lumilipad, puso'y naghihilom na. Ang haiku naman ay mas maikli kaysa sa tanka. May 17 pantig lamang at may hati ng taludtod na 5, 7, 5. Pero pwede ring magkapalit-palit ang kabuuang pantig basta 17 pa rin ang kabuuan. Gaya ng tanka, puno rin ng emosyon ng haiku. Karaniwang paksa haiku ang kalikasan at pag-ibig. Ano naman ang tono? Bakit mahalagang isaalang-alang ang paglalapat ng wastong tono sa pagbigkas ng mga tula gaya ng tanka at haiku? Ang tono ay ang pagtaas at pagbaba ng tinig na maaaring makapagpasigla, makapagpahayag ng iba't ibang damdamin, makapagbigay kahulugan, at makapagpahina ng usapan upang higit na maging mabisa ang ating pakikipag-usap sa kapwa. Ang wastong paglalapat ng tono sa pagbigkas ng tanka at haiku ay napakahalagang bagay na dapat isaalang-alang sapagkat ito ay nakapagbibigay kalinawan sa pagtukoy ng emosyon, kahulugan at kultura. Ito ay nagbibigay buhay sa tula at nagpapahayag ng kahalagahan ng mga tradisyon at pagsunod sa mga aspeto ng pagsusulat ng mga uri ng tula na ito. Naunawaan niyo ba ang ating talakayan? Mayroon ba kayong nais linawin at mga katanungan? Kung ganon, isipan ay patakbuhin, ang kinggaling ay palutangin, sa ating mga gawain, tiyak kayo'y magniningning. Tula ko, gayahin at suriin mo. Para sa ating panuto,
Pakinggan ng mga tulang iyong maririnig. Gayahin ang wastong estilo at tono ng pagkakabigkas ng mga tulang ito at suriin ang paksa, damdamin at mensaheng nais ipabatid nito. Napakalayo pa nga, wakas ng paglalakbay. Sa ilalim ng puno, tag-init noon, gulo ang isip. Naghintay ako, oo, nanabik ako sa'yo. Pikit mata nga ako, gulo sa dampi, nitong taglagas. Hila mo'y tabak, ang bulaklak ng inig sa paglapit mo. Ulilang damo sa tahimik na ilog, halika sinta. Ang kalikasan dapat pangalagaan, huwag pabayaan. Pagiging makata, iyong ipakita, lalim ng isip, iyong ipasilip. Dumako naman tayo sa pangkatang pag-uugnay. Kung ikaw ay nasa paaralan ngayon, maaaring bumuo ka ng pangkat kasama ang mga kaklase upang gawin ang susunod na gawain. Kung ikaw naman ay nasa inyong bahay, maaari ka namang pumili at mag-anyaya ng ilang miyembro sa inyong pamilya upang maging epektibo at maisakatuparan ang gawaing ito. Para sa ating panuto, upang malinang ang inyong kaalaman, sumulat ng tigdadalawang tanka at haiku na may paksang pagbabago, pag-ibig, kalikasan at pag-iisa. Ang bawat pangkat ay magkakaroon ng sariling paksa na siyang gagamitin sa paglikha ng tula. Bibigyan lamang kayo ng 5 hanggang 7 minuto upang tapusin ang gawain sa inyo ay nakaatang. Matapos ito ay itanghal sa unahan ng may angkop na tono at pagbigkas. Para sa unang pangkat, pangkat Shizen. Kalikasan, pahalagahan. Bumuo ng 2 tanka na may paksang kalikasan. Isaalang-alang ang mga tuntunin sa pagbuo ng tanka. Ikalawang pangkat, pangkat Kodoku. Pag-iisa, kalimutan na. Bumuo ng 2 tanka na may paksang pag-iisa. Isaalang-alang ang mga tuntunin sa pagbuo ng tanka. Ikatlong pangkat, pangkat Henka. Pagbabago, simulan mo. Bumuo ng 2 haiku na may paksang pagbabago. Isaalang-alang ang mga tuntunin sa pagbuo ng tanka. Para sa huling pangkat, pangkat ay pag-ibig sadyang nakakakilig. Bumuo ng 2 haiku na may paksang pag-ibig. Isaalang-alang ang mga tuntunin sa pagbuo ng tanka. Narito naman ang pamantayan sa pagmamarka. Para sa nilalaman, maayos ang pagkakabuo ng tula. Ito ay mayroong 10 puntos. Kaangkupan sa paksa, may kaugnayan sa paksa ang nabuong dula na may 10 puntos. Presentasyon, maayos na nabigkas ang bawat salita sa nabuong tula na may 10 puntos. Ito ay may kabuuang 30 puntos. Talaga namang pagkamakata ninyo'y ipinamalas. Bawat salita sa tula ay wastong binigkas. Binabati ko kayong lahat sa pagiging matatas. #Mental Health Matters. Sa kasalukuyan, trending ngayon ang hashtag na ito sapagkat marami na sa atin ang nakararanas ng issue o problema sa mental na kalusugan ng ibang tao. Isa sa mga nakikitang dahilan nito ay ang negatibong relasyon ng ibang tao sa kanya. Maaring siya ay nagkakaroon ng hindi katanggap-tanggap na mga pananalita mula sa ibang tao. Maaring dahil ito sa mga napiling salita o di kaya'y sa mga tono ng pagbigkas ng mga ito. Kaya naman, humahantong sa labis na pag-iisip sa kung ano ang mali at kulang sa kanyang pagkatao. Tanong: ano para sa iyo ang kahalagahan ng paggamit ng angkop na salita at paglapat ng wastong tono sa pagbigkas ng mga salita sa taong kausap mo? Sagutin ang katanungang ito kaugnay sa pagpapaliwanag ng sariling pananaw sa pahayag na makikita sa ibaba. Ang dila ay walang buto, ngunit kaya nitong makasira ng puso at buhay ng ibang tao. Kaya naman, maging maingat sa iyong mga salita at kung paano mo ito gagamitin. Pagsulat ng journal. Ano ang maaaring mangyari kung sakaling mali ang paglapat ng tono ng pagkakabigkas ng mga tulang tanka at haiku?
Tandaan natin na ang paglalapat ng tono ng pagbigkas ng kahit anumang uri ng tula ay napakahalaga upang maging mabisa ang paghahatid ng damdamin at mensahe nito. Kung sakaling mali ang tono ng pagkakabigkas nito, ay maaaring magkaroon ng kalituhan sa kung ano ang nais at tunay na ipinihiwatig ng mga tulang nababasa o napakikinggan. Mahusay! Talaga namang ang inyong utak ay hitik na hitik sa karunungan at nasagutan ng mga katanungan. Ngayon, upang malaman at mataya ang inyong mga natutunan, halina't sagutan ang inihanda kong worksheet na naglalaman ng katanungan. Isang panibagong araw na naman makahenyo ang ating nalampasan. Maraming salamat sa inyong panonood at partisipasyon sa ating naging talakayan. Baunin ang nakuhang aral, i-apply sa inyong tahanan, at palawakin pa ang inyong kakayahan. Ito muli ang Mag TV version 2.0. Hanggang sa muli, paalam!